Magandang araw sa inyong lahat, lalo na kang Ginang Espinosa. Ngayong araw, aalamin natin ang isa sa mga sinulat na tanyag na makatang Pilipino na si Francisco Balagtas, na ang Kristiyano at ang Muslim. Sa unang pagmulat ng mga mata ni Florante ay una niyang binigkas ang pangalan ni Laura. Hinanap niya ang kasintahan sa gitna ng kahabag-habag na kalagayan. Patuloy niyang nanambitan, kaya't pinapayapa ng Jenerong Moro ang kanyang kalooban. Napatda si Florante nang makilala ang naging tagapagligtas. Natiyak niyang isang kaaway ang kanyang bayaning tagapagligtas. Isang Morong maraming ulit na niyang naikwento sa gitna ng labanan sa digmaan. Ipiniliwanag ni Aladdin ang naging pakay ng pagtulong kay Florante. Nagawa niya itong iligtas dahil sa matinding habag at dahil na rin sa nakaambag na kamatayan sa mga gutom na leyon. Nag-aalangan si Florante na naging pagtulong sa kanya ni Aladdin sa kanilang mga ayos at pananamit. Natiyak ni Florante na ang kalaban ng Jenerong Moro, ito'y taga-Persia at siya'y taga-Albania. Pero tiniyak ni Aladdin na hindi na kinabibilang na sekta na nakasalalay ang pagsaklolo ng isang tao. Muling tinulungan ni Aladdin si Florante upang dalhin ang isang malapad at makinis na bato. Doon siya ginamot at pinagpahinga ng Jenerong Moro. Binigyan din siya ng baon nitong pagkain upang maibalik ang nawalang lakas. Sa kabila ng maraming pag-aalangan ay patuloy ang Moro na kupkupin at alagaan si Florante. Nakatulog ito habang patuloy na nagbabantay ang Moro. Sa paggising ni Florante ay nanumbalik na ang kanyang lakas. Labis na labis ang kanyang pasasalamat sa Moro na naging tagapagligtas. At noon ating masisilayan na sa Florante at Laura, ang Kristiyano at ang Muslim ay nagtuturing bilang magkaaway ng relihiyon, ngunit nagpapakita ng pagkakaisa at pagtutulungan. Ipinakita ng pagtatagpo ni Florante at ng Jenerong Moro na si Aladdin na nagligtas sa kanya na ang kabutihan ay tunay na pagkakaibigan ay walang kinikilingang lahi o paniniwala. Ngayon, ating aalamin ang tulang isinulat ni Francisco Balagtas sa Kristiyano at ang Muslim. Sa pagkalungay-ngay, matay idinilat, himutok ang unang bati sa liwanag, sinundan ng taghoy na kahabag-habag, nasaan ka Laura sa ganitong hirap? Halina giliw ko't kapos ko'y kalagin, kung mamatay ako'y gumitain mo rin. Pumikit na muli, napatid ang dahi, sa may kandong namang takot na sagutin. Ipinanganib ay baka mabigla, magpatuloy mapatid hiningang mahina. Hinintay na lubos niyang mapayapa, ang loob ng kandong na lipos dalilat ay nagitlahanan. Sino sa ako na't nasa murong kamay, ibig na iigtad ang lunong katawan, ang hindi nangyari nagngalit na lamang. Sagot ng Jenero'y huwag na manganib, sumapayapa ka, mag-aliw ng dibdib, ngayon ligtas ka na sa lahat ng sakit, may kalong sayo na nagtatagkilik. Kung nasusuklam ka sa aking kandungan, lason sa puso mo ang hindi binyagan, nakukutya akong di sakluluhan, sa iyong nasapit na nakaparawan. Ipinahahayag ng pananamit mo, taga-Albania ka at ako'y Persiano. Ikaw ay kaaway ng bayat sekta ko. Sa lagay mo ngayon, magkatotoo tayo. Moro ako'y lubos na taong may dibdib at nagsasaklaw rin ng utos ng langit. Dimi sa puso ko'y kusang natitinik. Natural na lay ng saabay mahapis. Nung gagawin ko'y aking napakinggan ang iyong pagtaghoy na kalumbay-lumbay, gapos na makita na namumutiwanan ng dalawang ganid ng bangis ng tangan. Nagbuntong hininga itong abang kalong at sa umaliw na muro'y tumugon. Kung di mo kinalag sa puno ng kahoy, nilibing na ako sa tiyan ng leyon.
Payapa na naman, disin yaring dibdib, na pagkilalang kaaway kang labis, at di biniyaang nagkapatid-patid, ang aking hiningang kamatay at sakit. Dito napahiyaw sa malaking hapis, ang murong may awa, luhay tumagistis, siyang tinugon sa wikang narinig, at sa palulumoy kusang napahilig. Itong iyong away, di ko hinahangad, patayin mo ako'y siyang pitang habag, di mo tanto yaring binabatang hirap, na ang kamatayan ang buhay kong hanap, hanapat kapwa, hindi makakibok, hindi nangangakalaban sa damdaming puso, parang walang malay hanggang maktago, humilig si Bebo, ihigang ginto. May awang Ginero ay sa maramdaman, malamlam na sinag sa gubat ay nanaw, tinanto ng landas na pinagdaanan, dinala ang kalong sa pinanggalingan. Doon sa naunang hinanu ang dako, nang masok sa gubat ang bayaning muro, sa isang malinis, malapad na bato, kusang pinagyaman ng lugaming pangko. Kumuha ng munting baong makakain, ang nagdarilitay inanong tumiking, kahit umayaw ay hinahikayat din, ng sabi ng malambot, pawang pang-aliw. Naluwag-luwagan ang panggigipuspos, sapagkat naawa sa pagkadayok-dok, hindi kinukusay tantong nakatulog, sa sinapupunan ng Ginerong bantog. Ito'y di umidlib sa buong magdamag, sa pag-aalagay nagbata ng puyag, ipinanganganib ay baka makagat, ng ganid ng madlang nagngala sa gubat. Tuwing magigising sa magaang tulog, itong lipos hirap ay naghihimutok, pawang tumitirik na nakitunog, sa dibdib ng muroy may habag at lumos. Nang nagmamadaling araw ay nahimbing, munting napayapa sa dalang hilahit, hanggang sa aurorang itaboy ang dilim, walang binitawang himutok at daig. Ito ang dahilang ipinagkasundo, 5 karamdamang parang hinalo, ikinatiwasay ng dusang puso, lumakas na muli ang katawang hako. Kaya't nang isabog sa sansinubukan ang duradong buhok ng masayang araw, nagbagong hinahot, pinasalamatan sa langit ang bagong lakas ng katawan. Ating maintindihan na ang layunin ni Balagtas na ipakita ang pagkakaisa laban sa pangapi, pagwawaksi sa diskriminasyon at pagkakaroon ng isang layunin na ang kabutihan at pagtutulungan ay walang pinipiling relihiyon o lahi,